Ipinasilip sa GMA Integrated News ng ilan nating kababayan sa Israel ang ginagamit nilang bomb shelter doon. Sa shelter na yan, sila nagtatago tuwing tutunog ang sirena na hudyat na may paparating na rocket. Gawa sa bakal ang mga pinto at bintana para masigurong ligtas sila sakaling may pagsabog. Kwento rin nila mas kalmado na ngayon kumpara ng mga unang araw ng kaguluhan. Sa kabila ng peligro, pinipili ng ilang Pinoy sa Israel na manatili roon kaysa umuwi ng Pilipinas dahil sa kanilang trabaho. Ang nanay ko nagda-dialysis. So dito po ako kumuha din, single mother ako. So parang kung uuwi kami, iniisip namin saan kami, back to zero kami. Kung maaari, magkaroon po talaga ng usapan ang government ng Israel at saka ng Pilipinas na kung sakali man talaga na umuwi kami, yung mandatory na, kami pa rin yung babalik. May kasiguraduhan na kami pa rin yung kukuhanin, hindi sila kukuha ng iba. Kasi ito lang yung inaasahan ng pangkalahatan, sir. Sa Gaza naman, pinapasok na ay katlong truck ng humanitarian aid. Kulang pa rin yan ayon sa United Nations. 100 truck kada araw daw ang kailangan para maging sapat sa mga taga-Gaza. Kasunod ng pagbubukas ng Rafah Crossing para sa humanitarian aid, umaasa pa rin ang ating embahada sa Jordan na nakikipag-ugnayan sa mga Pilipino sa Gaza na payagan na rin buksan ang border para makauwi na ang ating mga kababayan. Pero katulad sa Israel, may ilan tayong kababayan na gustong manatili lang sa Gaza. She has decided to stay in Gaza together with her fellow nuns to continue her charitable and religious work in Gaza. We also included her name in the list of Filipino nationals that we sent to the Philippine Embassy in Cairo for transmittal to the Egyptian government, just in case there will be a chance for her to leave Gaza. Mga kapuso, para laging una sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.